Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Out kay Ropino Nabal JR. Shoutout kay Teo Pisto. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Damn it, bitch, you want to die. Huwag mo akong pakialaman. Sa Double Dragon Tripod, ang ginseng fruit ay hindi maiwasang magmura. At halos sa sandaling iyon, bahagyang nakayuko ang aswang pusa. Sa sumunod na segundo, ibinuka niya ang kanyang bibig at isinayaw ang kanyang matutulis na kuko at dirdiretsong sumugod. Shit, gamitin mo yang libro mo, tumakbo ka. Sa pamamagitan ng Renshanwa kaya isang sigaw, Aaron agad na sumasalamin sa ibabaw, sa puso ng isang read 8 ligaw na libro, sa susunod na segundo, 2 tao direktang nawala sa lugar, nag-iiwan lamang ng isang libro dahan-dahan nahulog sa lugar. Damn it! In the Book of 8 Wild Days, Aaron 1 tumbled to the ground. Puno na ng pawis ang noo niya. Buti na lang at tumakbo siya sa takdang oras. Kung hindi, naging ulam siya ng higanteng pusa. Ang alamat, of the 8 directions world is really not false. When the giant cat jumped on him, Aaron felt that his body was direct pressed by 10,000 mga bundok sa isang iglap. Pabayaan ang tungkol sa kanyang katawan, imposibleng huminga. Parang dinidiin ang dibdib mo ng milyon-milyong bagay na walang puwang sa dibdib. Muuri ng kapaligiran, ito ay ganap na imposibleng lumabas ng buhay, hindi. Nakakagulat na ang ginseng na sanggol na ito ay magnanakaw ng kanyang sariling libro sa libingan ng Diyos. Paano ako mahuhuli ng basura mo? Ilabas mo ako, lalaban ako sa iyo ng 300 rounds. Sa malaking kaldero, si Renshanwa, na nakaranas ng sakuna ng buhay at kamatayan, ay umuungal ng walang kontrol. Humihingal din si Han Sanchen. Siya ay tumalikod at nakahiga sa lupa, nakatingin sa puting langit, humihinga ng malalim. Nang walang pressure, bigla niyang naramdaman ang kagandahan ng mundo. Cut the crap, kung hindi dahil sa akin, namatay ka na dyan. Sumagot si Aaron. Damn, you mean I have to thank you more. You dream, I scold you too late, tell you not to close, you must close, now well, wake up cat, but also make a fart. Ginseng baby gas hindi tumama sa isang lugar. Sino ang nagsabi sa iyo na huwag linawin? Sa pagkakataong iyon, lumabas na ako sa aking paa. Maaari ko bang bawiin ito? Han 3,000 matapos ang sinasabi, biglang naisip ng kung ano, ang isang kilay na kunot, little fellow, how can you know the situation inside the god grave so clear? Kanina lang, si Renshanwa, na nagmumura pa, ay biglang natahimik matapos marinig tanong ni Aaron. Kapag hindi mo na uulitin, palalayasin kita dito at kainin ka ng pusa. Baka puno na ito at hindi interesado sa akin, pagbabante ni Aaron. Damn, you're really shameless. Ginseng baby speechless dagandong, ilang sandali pa, bumantong hininga siya, dahil ako ay nasa loob ng libingan ng Diyos. Galing ka ba sa libingan? Aaron kakaibang paraan. Eksakto, nanlulumong tumango si Ginseng baby. Kung ikaw ay isang bagay sa libingan, dapat mong malaman kung paano lumabas. Ang Aaron ay hindi interesado sa kalooban ng tunay na Diyos. Gusto lang niyang iwasan ang gilid ni Luruaksan. Dahil nakatakas na siya, dapat ay humanap siya ng paraan. Alam ko, yung kuweba sa itaas.
Pero makikita mo na gumuho yung kuweba at hindi ka na makalabas. Ngayon, ang tanging paraan para makalabas ay sirain ang mga puntod, alisin ang pagbabawal, at pagkatapos ay lumabas tayo sa isa pa, labasan. Ibang labasan. Sa ilalim ng gintong bukal ay isa pang labasan. Mas mabuting magmakaawa ka para sa iyong kapalaran. Ang wake cat ay walang ginagawa at naiinip. Pagkatapos ay maaari mong kunin ang iyong basag na libro bilang isang laruan at dalhin ito sa malapit. Paglabas na namin, maaari mong kumilos ng mas mabilis at alisin ang puso ng tunay na Diyos sa gininto ang tagsibol. Shit, pwede ba yon? Well, you don't have to worry. The possibility is almost zero. Kung tutusin, patay na pusa iyon, hindi ang alaga mong pusa. Ang prutas ng ginseng ay naging puting mata. Ano ang iyong orihinal na intensyon? Aaron daw, dahil gusto niyang nakawin ang sarili niyang libro, dapat may paraan. Ang orihinal kong intensyon ay kunin ang iyong libro, para makaalis sa daan, kapag hindi tama ang sitwasyon, lalabas ako at papasok muli. Kung mas maayos ang sitwasyon, tahimik akong sumulong. Kung ako, maswerte ako, maaaring makagalaw ako ng ilang hakbang sa loob ng ilang buwan. Ginseng baby biglang paraan. Mamamatay ka na ba? Hindi nakaimik ang Aaron. Wala siyang ilang buwan o mas matagal pa para magsayang dito. At saka, kahit siya ay pinag-uusapan kung sakali. Ano kaya kung sakali? Kung ito ay lalabas, ang pusa ay nagbabantay sa aklat ng langit, hindi banggitin ang ilang buwan, o kahit na mga dekada, ay maaaring hindi ito may galaw. Aba, anong ginagawa mo? Sa oras na ito, ang Aaron ay bumangon at pumunta sa kubo na may pawid sa di kalayuan. Ang ginseng baby sa Double Dragon tripod ay labis na naguguluhan at nagtanong kay Aaron. Bakit? Matulog, matulog, matulog. Nang bumalik si Aaron sa kubo na gawa sa pawid, nakilala niya sina Ivory, Han Nayan at Bai Xiaosheng. Gustong tanungin ni Ivory si Aaron kung kumusta na siya, ngunit narinig niya si Ren Shenhua na sumisigaw sa Double Dragon tripod. Nang siya ay nag-aalinlangan, direktang inilabas ni Aaron ang ginseng baby mula sa Double Dragon tripod. Ano ito? Kakaiba ang tingin ni Ivory kay Renshen baby, at saglit na naaakit sa magandang hitsura nito. Gimex, laro tayo sa kanila. Matutulog na ako. Aaron, sa sandaling marinig ni Han Nayan na maaari siyang maglaro, ang maliit na bagay ay napaka-cute na kailangan niyang hawakan ito sandali. Renshen baby roared, huwag kang pumunta dito. Kakagatin kita hanggang mamatay. Agad na natakot si Han Nayan. Ilang sandali, napaluha siya at walang magawang tumingin sa Aaron. Sumimangot si Aaron at malamig na tinitigan si Ren Shenhua, kung maglakas loob kang saktan muli ang aking anak, o gawing hindi maligaya ang aking anak, ipinapangako kong lulutuin kita ngayong gabi. Ah, ikaw, ang kulit mo. Ginseng sanggol ay hindi liwanag gas, gayunpaman, ang tinig ng isang pagkahulog, ginseng prutas hindi makapagsalita, mababang ulo, mga tao sa ilalim ng ambi, paano hindi yumoko? Pumunta ka at maglaro. Nakita ni Han Sanchen na malambot si Renshen baby at ngumiti kay Han Nayan. Tahimik na hinawakan ni Han Nayan si Renshen na nakapout ang bibig. Matapos makumpirma na hindi magiging mabangis si Renshen baby, masaya niyang hinawakan ito at lumabas para maglaro. Walang pagpipilian si Ivory kundi ngumiti ng mapait, saan ka makakakuha ng napakagandang maliit na bagay. Aaron shook kanyang ulo, casually bumalik sa isang, pinulot sa kalsada. Kakaiba ang tingin ni na Ivory at Bai Xiaosheng sa isa't isa. Gusto lang magsalita ni Aaron, pero tumigil siya. Si Bai Xiaosheng ng lawa ng ilog ay mapait na ngumiti, umiling-iling, tumayo at nakangiting sinabi, sige, lalabas ako at makipaglaro sa Nianer sandali. Sa sandaling umalis si Bai Xiaosheng, tumingin si Aaron kay Ivory at sinabing, Ivory, gaano karami ang alam mo tungkol sa pagtulong sa iyong pamilya na maging isang tunay na Diyos? Ang dami mong alam. Ano ang ibig sabihin nito? Natigilan si Ivory. Aaron eyebrows micro-wrinkle, dahan-daang umupo sa kama, at pagkatapos, ay mangyayari ang lahat ng bagay na sinabi Suying siya. Ibig mong sabihin nasa libingan tayo ngayon. Tama na. Ang Aaron ay nagsalita lamang tungkol sa pagpasok sa libingan ng Diyos, ngunit wala siyang binanggit tungkol dito. Ayaw niyang matakot si Ivory. Aaron matapos na sinasabi, maliit na bahagi ng katawan humiga, talagang hindi maintindihan.
Ang huling Renzenshan sa Fujiya ay ang aking lolo, si Fuyan. Tumingin si Ivory kay Aaron at tahimik na sumagot, gayunpaman, wala akong malalim na impresyon sa aking lolo, dahil hindi pa siya nagpakita mula noong bata pa ako, sa impression ko, 2 beses lang siya nagpakita. Noong matanda na ako, hindi ko na siya nakita pang muli. Ang lolo mo, mas lalong hindi ka panipaniwala ang Aaron. Paano malalaman ng mga lolo ang follow-up? Maaari ba siyang manghula ng isang propeta? Oo, Aaron nodded. Ang buong tao ay nahulog sa pagmumuni-muni. Ivory din alam interes hindi na magtanong, tahimik na dumating sa Aaron poured isang baso ng tubig, at pagkatapos ay tahimik na sinamahan siya. 2 beses ka nang nakita ng lolo mo. May nasabi ba siya sa iyo? Ano ang tumatak sa iyo Aaron na nag-isip sandali, pagkatapos ay biglang nagangat ng ulo at nagtanong. Umiling si Ivory. Sa kanyang impresyon, tila hindi kailanman ang kanyang lolo sinabi ang anumang bagay na mahalaga sa kanya. Ngunit nang tumanggo si Aaron at tinanggap ang resulta, biglang sumimangot si Ivory, nga pala, noong huli tayong nagkita, tila sinabi sa akin ni lolo. Ano ang kanyang pangalan? Kaagad. Interes, umupo, ngunit hindi niya hinimok si Ivory, subukang huwag istorbohin ang kanyang mga iniisip, hayaan siyang subukang alalahanin. Oh, sabi nga ng aking lolo, hayaan mo akong magkaroon ng masayang buhay. Huwag masyadong mag-alala, kung hindi, malulungkot ako sa buong buhay ko. Tinapik ni Ivory ang kanyang hita at naalala. Ngunit ang mga salitang ito ay naging dahilan para madismaya si Ivory, iyon lang ba? Oo, bakit mo ba ito natanong bigla? Tanong ni Ivory. Umiling si Han Sanchen at nakangiting sinabi, nako, wala lang. Gusto ko lang magtanong nang bigla akong makarating sa Shenjong. Total lolo ko rin ang lolo mo. Panipi, ngumiti si Ivory at walang pag-aalinlangan sa mga salita ni Aaron, tingnan mo, pagod ka na. Bakit hindi ka magpahinga? Tumanggo si Aaron. Ang tuloy-tuloy na digmaan at ang abnormal na presyon sa banal na libingan ay talagang nag-overdraft ng Aaron. Talagang kailangan niya ng magandang pahinga. Gayunpaman, pagkatapos mahiga, si Aaron ay hindi makatulog. Sa lahat ng oras, dahil may problema, hindi niya ito maisip. Bilang lolo ni Ivory, natural na alam ni Fuyan na si Ivory ang diyosa ng Fujia, na siya ring nag-iisang nagsilang ng kahalili ni Fujiya. Ayon kay Ivory, hindi na nagpakita si Fuyan pagkatapos nito, ayon sa katotohanan, maaaring alam ni Fuyan na malapit na siyang mamatay sa oras na iyon. Kaya sa pagtatapos ng kanyang buhay, dapat niyang iwan ang ilang mahahalagang huling salita kay Ivory, sa halip na ang simpleng kasabihan na gusto niyang maging masaya ang kanyang apo, gusto lang ba niyang maging masaya ang kanyang apo? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.